Hello, good morning everyone, and blessed Sunday. Uh, Mag-share lang ako ng word for the day. Yung word for the day ngayon ay yung na-encounter ko sa homily ni Father. Ayan, kung saan doon ako nagsaserve sa St. Gabriel the Archangel Parish. St. Gabriel the Archangel Parish. Ayan. Bali, siguro naman, halos lahat naman naintindihan yung salitang sacred. Pero, pahapyawan ko lang, yung sacred ay, ito ay konektado sa ating pananampalataya. Konektado ito sa ating Panginoon. Pag sinabi nating sacred, mapabagay man, mapapanahon, mapasitwasyon, mapatao, kapag ginamitan na natin ng sacred, ibig sabihin nun, nakaset aside siya or nakadedicate siya para sa Diyos. Yan po. Pero dahil ngayon ay sacred silence yung pag-uusapan natin. Ano ba ibig sabihin ng sacred silence? Ang sacred silence kasi ay parte siya ng ating panalangin. Yun, hindi lahat ng dasal or panalangin ay laging nagmumula sa ating laging lip prayer or binibigkas. Yun. At hindi rin lahat ng panalangin ay laging puro hingi. 'Di ba? Ang sacred silence ay parte siya or isa siya sa ating buhay panalangin. For example, like sa share ni Father kanina, ito hindi original sa akin ha. So sinishare ko lang sa inyo. Bali sa pagsisimba or sa pagsasamba natin sa araw ng linggo, sa kahit anumang klaseng pananampalataya meron kayo, hindi lang to pang akin o pang atin, excuse me, hindi sa lahat po ito kung paano nyo to i-apply o isa buhay. Meron tayong tinatawag na sacred silence. Kumbaga, sa misa, hindi lang ito nabubuo or umiikot sa daloy ng pagsisimula ng misa, papuri, pasasalamat, gospel reading, homily ni Father, or prayer for the faithful, or panalangin ng bayan, o kung ano pa man doon sa nasasaksihan ninyo sa loob ng misa. Ang sacred, pwede nyo rin ipasok yung sacred silence. Kumbaga, magkakaroon kayo ng depende sa'yo. Ilang minuto, ilang oras na katahimikan, pero yung puso at isipan mo ay nakikipagniig, ayan yung word ko, nakikipagniig sa Diyos, na hindi mo kailangan nagsasalita, kundi yung heart mo yung nakikipag-ugnayan sa Kanya. At yung time na yon, sinet aside mo siya. Hindi lang ito nangyayari sa misa, kundi sa araw-araw. Kahit nasa bahay ka, kahit hindi ka sa bahay, sa gabi, sa pagising mo sa umaga, sana magkaroon ng sacred silence. Ibig sabihin, nilaan mo yung oras na ito na makipagniig ka sa Diyos. Bahala ka kung ano yung mga hinaing mo, or hindi lang naman kasi hinaing. Once na binigay mo yung ginawa mo yung sacred silence, yung Holy Spirit na kasi yung nag-guide sa'yo doon. Hindi mo masabi na maghihingi ka lang ng tawad, hingi ka lang ng mga tulong, kundi sa pagiging katahimikan na hayaan mo yung Holy Spirit yung sa'yo, mag-guide. Yun. At after nyan, merong something na hindi mo maipaliwanag na pakiramdam na nakapagbigay, nakapagdulot sa'yo ng kagaanan. So, merong mga pangyayari. Hindi man natin nakikita literal. Hindi naman natin agad naiintindihan. Pero later on, saka mamarealize,
Yun pala yun. Kaya mas maganda i-practice natin yung sacred silence. Ano yun pinakamalalim na uri ng buhay panalangin, yung sacred silence. So sana, lahat tayo, mapa-Catholic, mapa-born-again Christians, or any kinds of mga practices of faith natin. Meron tayong, kasi may kinikilala tayong Diyos na pinagmumulan natin sa lahat, inaasahan natin sa lahat, at naniniwala tayo sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang pag-ibig. So magkaroon tayo ng pakikipagniig sa kanya. Nasa atin na lang kung saan tayo komportable, either umaga or gabi. Pero ako kasi, minsan, hindi ko naman siya mas ginagawa. May time na mas maganda madaling araw. Hindi ko na siya na masyado napapractice ngayon. Pero noon, meron pa akong tinatawag na date with Jesus. Yun na pa rin yung sacred silence yun. Yung magkaroon ka ng hardin ng panalangin yun. Sa sacred silence siya papasok. Yung dedicate mo lang siya, yung empty mo lang yung heart mo, basta in-invite mo lang yung Holy Spirit na siyang manguna sa'yo. Magkaroon ka lang muna ng dedication na itong oras na ito, Lord, para sa'yo, ganyan, parang ganun. Ikaw na po siyang bahala sa akin. Ngayon, ipikit mo lang, hayaan mo na yung sarili mo magpahinga. Hayaan mo na yung sarili mo na nakapikit ka, wala kang iniisip. So after ng dedication mo, invite mo yung Holy Spirit na siyang gagabay sa'yo. O isang oras mong gawin yun. At ipapractice mo siya araw-araw. May mga bagay, merong something na mangyayari na hindi mo maipaliwanag, at ito ay makakatulong to sa atin sa pang-araw-araw na buhay. Kung paano tayo nakikipaglaban, nakikibaka sa pang-araw-araw natin. Hindi nyo pwede sabihin na wala akong time sa ganyan. Lahat tayo may mga pinagdadaan. Lahat tayo humaharap sa laban sa araw-araw. Mapa-material man, financial, spiritual. Kaya mahalaga yung sacred silence. Hindi lang puro ingay ng bibig sa pagdadasal, pag-memorize ng mga dasal. Nandun na yung memorization, kasama yun bilang apostolation or guidance dun sa mga ibang tao na kailangan natin turuan. Pero yung sacred silence, ginagawa dapat siya araw-araw. Nasa iyo kung kailan mo siya ilalaan para sa Diyos. Kung tayo ay naging busy sa ibang mga bagay, sana bigyan naman natin ng time, kahit isang oras lang sa araw-araw, si Lord. Kasi, at the end of the day, sa huling hantungan natin, babalik tayo sa Kanya. So, mas maganda ngayon pa lang, ayusin na natin yung relationship natin sa Kanya. Ang mabutihan sa Diyos, pakipaglapit sa Diyos, ay hindi naman hadlang doon sa mga ginagawa natin sa araw-araw, kundi mga hilig natin. Kundi, kailangan parte siya doon. Parte siya doon sa mga ginagawa natin. Kaya wag natin kalimutan na, kesyo, ganito yung ginagawa mo, feeling mo against na sa mga taong feeling righteous, mga religious. Hindi naman yun Ang importante yung relationship mo. So, hindi natin pwedeng bukod si Lord, hindi ako pwede dito kasi ganito, baka hindi akma sa kanya. Hindi. Naiintindihan niya tayo hanggat gusto nating makipag-ugnayan sa Kanya, makipagrelasyon sa Kanya, kahit ano pa man, itatransform tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Holy Spirit. Ayun lang po. Sana naintindihan niyo sinasabi ko. Ayun, sana may kabuluhan yung na-share ko sa inyo. Blessed Sunday everyone. Bye!